So, Switzerland tour. Ayan, isa to sa mga tours na kinuha namin. Vermont ito. So, malamig ang panahon. Kaunti actually ang turista kapag ganitong taglamig. So, from the hotel, merong meet-up point, no, na kung saan bus tour ito, more than one bus, no, so madaming turista ang kasama sa tour. Pero pagdating dun sa mga sites, kaunti compared to the usual, yung mga namamasyal dahil taglamig. Ayan, actually silip ka lang sa bintana, ma-appreciate mo na yung paligid or yung mga view, no? So karamihan ng mga tourist sites na ito ay malalayo from the town or from the city, so mahaba yung biyahe. At along the way, merong tour guide na nagdi-discuss, kukwento, no, tungkol dun sa mga sites na pupuntahan, as well as yung mga nadadaanan ng mga interesting areas. So sa tour na ito, kasama namin or ang tour guide namin ay migrant na tour guide from Thailand, no. So Asian accent siya, Asian din yung itsura niya, no. Kaya sa totoo lang, mahirap intindihin yung mga sinasabi niya, no? Isa sa mga stopover ng tour ay isang center na kung saan may mga paragliding activities, no. So ayan, makikita sila sa taas, no. I don't know kung paano nila namamanage yung weather, no, aside sa paragliding na ginagawa nila. Napakalamig ng panahon, so I don't know paano nila na gagawa yun, no. So actually quick stop lang ito dito, no. Nag coffee break, nag restroom break, and then biyahe na uli, no. Ang isa sa mga napuna ko sa kanila, very strict sila sa oras, no. So pag sinabing ganitong oras, kailangan naming bumalik sa bus ng ganitong oras. Actually meron kaming iniwan, no, na turista dahil na late siya ng dating. At dahil doon nauna na kami, and they have to figure it out on their own kung paano makabalik sa hotel nila. So medyo nakakaawa, no. Although it is what it is, kung anong oras kailangan bumalik, we have to comply. As in, tumatakbo kami para lang ma-meet namin yung oras na binigay during stopover. So ito yung final stop namin for the day, the Swiss Alps. Ayan. Actually another bayad ito. So may mga optional lang naman kung sasakay ka ng train papunta sa taas, no, na kung saan nandun yung main attraction, no. So yung iba na iwan sa baba, nagkape, shop or nag-stroll. Karamihan, ayun, magbabayad ng ticket na paakyat sa taas. So ayan, may mga nakilala kami, nakasama namin sa bus, ng mga turista from iba't ibang lugar din. Karamihan mga turista from within Europe. Meron din mga galing Australia, ganyan. Ayan, so
mahaba yung biyahe papunta sa itaas, no? At binuksan ng aming tour guide na makulit yung bintana, no? So nakakasilip kami sa labas, nakakapagkuha ng videos through the windows. Ayan, so dahil sa sobrang lamig, nag-yellow yung mountains nila. Careful with your phone. Careful. Ayan, clouds level na yung tip ng mga mountains na ito. So, if you can imagine, napakataas at napakalamig nitong site na ito. Ayan, so kailangan sarado talaga yung damit mo, no? From shoes to socks to heat tech to makakapal na winter clothes, kasi yung jackets or mga hoodies, it won't cover for the cold. So winter clothes talaga yung mga puffy na jackets ang kailangan. At as much as possible, makover mo lahat, pati yung kamay mo, may gloves ka, yung leeg mo, yung tenga mo. Actually, malaking bagay pag kinover mo yung tenga mo, no? Makakapag pa-warm ng body temperature. Yan, so maraming stations bago ka makaakyat, no? So iba't ibang stations, iba't ibang view, no? Pero yung pinakahuling station ay yung pinakamataas, na kung saan, ayun, makikita mo na sa eye level mo yung clouds. Ayan na yung itaas, na kung saan yung tip ng mountains ay katapat mo, no? So not for the faint-hearted actually, kasi mahirap huminga. Ayun yung tour guide namin na Thailander. Ayan, sinasabi niya hindi raw maintindihan yung English niya, kaya ayaw sumunod ng mga kasama niyang mga turista. So yung mga Asian, natatawa na lang din kasi nakaka-relate dun sa accent niya. Ayan. Actually, yung shoes mo, kapag na manipis, papasok yung lamig sa feet or sa legs mo. Kaya yung shoes pinaghahandaan rin talaga. Tsaka yung socks mo, ganyan. Kapag mahina ka, mahirapan ka dito. Baka himatayin ka sa lamig kasi mahirap talaga huminga, no? Bukod sa lamig, mataas din yung altitude, so kakapusin ka sa paghinga. So meron sila ditong mga ibon na inaalagaan, no, na pinapakawalan at pinapalipad nila, no, na naka-adapt na sa ganitong weather at environment, no. So sa last station or sa pinakataas na station, merong mga ice museums, na kung saan may mga ice sculptures na pwede makita ng mga turista. Meron ding mga restaurant, meron ding mga cafe, no. Actually, isang malaking isang malaking floor na kung saan may mga booth or may mga food shops